Welcome to this Bible Talks podcast. If you come, you will be well. Kaya welcome, because the Word of God will be in you. You will be rooted in the Word, you will be nourished by the Word, and you will live happily with the Lord. Welcome back to this Bible Talk episode. I'm here now, so blessed, led by the Spirit, to be with Barcelona Academy. So blessed because sa dinami-dami ng school. Bakit Barcelona Academy? Kasi nga, kayo would be the Bible Apostles. BA. At present po, ako po ang newly elected President and Chairman of Philippine Bible Society. Meanwhile, ito na! Ang ating guest for today, siya po ay isang person always aligned with God. Siya po yung napaka-vibrant speaker. Grabe siya mag-communicate. He speaks so much before Filipinos, and internationally, he's always invited to give a talk. Very vibrant speaker and communicator. So, ang ating guest ay pangalan ni Alvin. Brother Alvin. A, align always with God. Sa awa ng Diyos. Letter A. L, loving. Mapagmahal not only to his family, but more so sa feast at saka sa BA, Barcelona Academy. V is vibrant speaker, communicator. And then I, very inspiring. And last, very noble. Si Brother Alvin po, presently, siya po ay Feast Provincial Region Builder. So siya po ay nag-handle ng mga feasts all over the Philippines except yung Metro Manila. At siya rin po ang main builder ng feast sa PICC or Bay Area. Let's welcome Brother Alvin Barcelona. Nabanggit niya kanina, maraming mga violence, depressions among the students. Kaya nga, ang tanong, nasaan ang Holy Spirit sa buhay natin? Ang Holy Spirit po ba, pag tayo nagdadasal, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, kilala ba ang Holy Spirit sa atin? Pangalawang tanong, meron ka ba naalalang galaw ng Holy Spirit sa Biblia? Brother Alvin. Maraming salamat, Father Arlo. And again, initially, isang malaking karangalan na kayo po'y makapanayam at maimbitahan sa Philippine Bible Society Bible Talks. At napakaganda po ng ating pag-uusapan na Holy Spirit. Ang alam ko po'y tinaon yung Ghost Month ng Agosto. At sino nga ba ang Espiritu Santo o Holy Spirit? Well, quickly, the Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. Pero parang tila bagang siya yung pinaka-hindi masyadong naintindihan. Pero actually, ang Panginoong Jesus mismo, yan ang sinabi niya. Mababasa natin. Ayan, magbabasa po ako dahil para i-demonstrate natin yung salita ng Diyos. Sa John 14:16, 17, doon binanggit ng Panginoong Jesus na ipapadala niya ng Ama ang Espiritu Santo. I will ask the Father and He will give you another advocate. Advocate meaning helper, katuwang, katulong. Sa Latin, galing sa salitang parakletos o paraclete. At sinabi niya, no, the advocate will help you and be with you forever. And it is the Spirit of truth. Pero tingnan nyo, dinagdag kahit ng Panginoong Jesus, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. So kahit ang Panginoong Jesus, sinabi na niya na mahirap siyang makilala kasi hindi siya nakikita. Una sa lahat, ang Diyos Ama, meron tayong madalas na imahin kaagad di ba? Creator, di ba? Parang old man.
Jesus lalo na kasi nagkatawang tao siya. Visible, nakita natin sa mga images, sa mga larawan. Pero ang Espiritu Santo ay Espiritu. Kaya hindi siya masyadong nai-imagine kasi Espiritu siya. In fact, the Bible actually says in John 4:24, God is a Spirit. So, sino ang Holy Spirit? Simple. Siya ang Espiritu ng Diyos. Pero ito ang maganda niyan. Umpisa pa lang ng Biblia, sa Genesis 1, verse 2 kaagad, binanggit na ang Spirit ng Diyos. In fact, sinabi sa Genesis 1:2, in the beginning, kay Father Arlo ko po natutunan yan, that everything should begin with the Word of God. Yes. Ang Genesis, ang unang sabi niya, in the beginning, God created heaven and earth, the heavens and the earth. Tanya, ikalawa pa lang, Ikalawa pa lang. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Naku, exegesis yan kay Father Arlo. Malalim-lalim. Ibig sabihin yan, noon kasi, di ba Father, no, ang karagatan, ang tubigan ay simbolo ng kaguluhan. Pero pinakikita kaagad na ang Diyos ay over chaos, no? Pero ano ang imahe ng Diyos? Spirit of God. So ibig sabihin sa simula pa lang ay nagpakita na at kinakilala na ang Espiritu Santo. At sa tanang mababasa mo sa Biblia, kasama ang Espiritu Santo. Genesis 2 pa lang, Ito, Genesis 2. Nilikha ng Diyos ang tao from dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Nasaan ang Espiritu Santo doon? Ako, ito, ipapasok ko na ito. Nakwento ko na sa inyo ito minsan, life learners. Alam niyo sa Hebrew, ang tawag sa spirit ay ruach. Ayan. R-U-A-C-H na parang may plema. Ruach. At ano yung ruach sa Hebrew? Breath. Kaya nung hiningahan ng Diyos si Adan, hiningahan niya ng kanyang hinga. Ang ibig sabihin ng ruach din ay hangin. At ang ibig din sabihin ng ruach ay spirit. So, ang unang tanong ni Father, sino ang spirit? Naku, siya ang nagbigay buhay sa atin. Kasi sa umpisa pa lang, ay hiningahan ng Diyos ang tao, naging buhay. At ngayon, sa ating buhay, di ba? Kahit tayo'y buhay, may nagsasabing, buhay ko na, wala ka namang kabuhay-buhay. Di ba? Kapag nagbabasketball, di ba? Bigyan nyo ng spirit yan, di ba? O sabi kanina ni Father Arlo, parang mahina yung sigawan more spirit, more spirit. So ibig sabihin, pag sinabi nating spirit, ay bigyan mo ng buhay. At yan talagang sinasabi ng Biblia, umpisa pa lang, na ang spirito ang nakapagbigay ng buhay. At marami pang anyo ang spirito. Ang anyo na ay hangin. Kaya nung dumating ang Espiritu Santo, pinangako ni Jesus, sa Pentecostes, sa Acts, mababasa mo yan, malakas na hangin. May anyo din ang Holy Spirit na apoy. Dahil nung bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostoles, abay, tila nabalutan sila ng apoy. Pero ang madalas nating imahin ng Espiritu Santo ay kalapati. Ayan. Kaya Father, sa aming school, dahil patron namin ang Holy Spirit, sa logo namin, may kalapati. At talaga namang biblical yan. Dahil nung bininyagan ng Panginoong Jesus, dun makikita mo, nagsalita ang Diyos Ama, at ang imahe ng Espiritu Santo ay bumaba sa anyo ng kalapati. At alam niyo ba, alam ng ating life learners yan, sa Old Testament pa lang may kalapati na eh. At saan yan? Nung bumaha. At nagpalipad, nagpakawala ng kalapati si Noah 3 times. Nung pangalawa, bumalik siya, may leaf. Yung logo natin. Pero nung pangatlo, hindi na bumalik, ibig sabihin, maayos na ang mundo. Kaya kita nyo sa mga kwentong yan, makikilala natin Espiritu Santo. Hangin, ibig sabihin buhay. Kaya tayo buhay dahil may hangin, humihinga tayo. Hiningahan tayo ng Diyos. Pangalawa, apoy. Bakit? Sabi din sa Biblia, ang apoy nagdadalisay. Ang ginto, dinadalisay sa apoy. Tayo din, dinadalisay tayo ng Espiritu Santo. Parang yung mga apostoles, nung bumaba sa apoy,
nagbago sila. Tumapang, nagsalita, nagkaroon ng mga gifts at fruits. Ako, pwede natin pag-usapan yan. Yan din ang anyo ng Espiritu Santo. At yung common, Espiritu Santo ay dove. Pero ang ibig sabihin nun, kung ibabase mo sa Old Testament, ay bagong buhay. Dahil nga doon sa kalapati ay nagbago, no? Sa hudyat na bago na muli ang mundo. Kaya ang dasal natin, come Holy Spirit, tagapanibago. Kaya, Father, in a nutshell, yan ang Espiritu Santo sa atin. Brother Alvin, capture ko lang. Yung binanggit mo as yung spirit is ruach. Sa ibang pronunciation is ruach. R-U-A-H. Tapos sa Griego, pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. So pagka sinabing spirit, it means ruach, pneuma, sa Tagalog, hininga. Kaya pala, pag tayo pinapanganak, tatanggalin ka doon sa womb ng mother. Tapos, in reality, Brother Alvin, hindi pa tayo humihinga. Pagka natulog na ganyan, bubuhatin ng kumadron na on midwife, papaluin. Pag pinalo, Wah! 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 Buhay! Yun ang simula ng hininga. Oo nga. Amen. Mga be, tandaan nyo to Iba hininga sa hinipan. Ang hinipan, Oo nga. yun lang yun. Oo. Pero pag hiningahan, kaya pala, pagka meron nalulunod, sasagitin. Lalagyan ng mouth-to-mouth resuscitation. Saan ka nakakita ng mouth-to-mouth resuscitation na hinihipan? Never! Hinihingahan. Yun ang life. Hindi hinipan, hiningahan. Pasinin po ninyo, pinakita ni Brother Albert, pinakilala niya sa atin ng Holy Spirit. Ito na. This time, more personal. Have you ever experienced the Holy Spirit working in your life? You grew up having a strong faith in God. Paano nag-work sa buhay mo yung Holy Spirit, especially when you were young, especially when you had your crisis, health crisis? Please let us know how the Holy Spirit works personally in you. Well, dahil hindi mo nakikita, di ba? At ang hirap mong i-express kung paano kumilos ang Espiritu Santo. Binabase ko na lang po, Father, yung dun sa paano na siya nag-manifest through His gifts. Kasi ang Espiritu Santo, pag dumating sa'yo, may mga regalo. Yan ay mababasa mo sa Isaiah, yan mababasa mo sa 1 Corinthians 12. Yan ang mga regalo ng wisdom, ng understanding, ng knowledge, ng piety, ng fear of the Lord. Kaya masasabi kong talagang ang Espiritu Santo, bukod sa tinanggap mo ito sa binyag, sa kumpil, well actually, sa mga Katoliko, ang kanilang tanggap ng Espiritu Santo ay sa sakramento. Sa binyag pa lang, tinanggap na natin yan Tapos, nung tayo lumalaki, kinumpilan, at sa banal na misa, no? At sa mga religious na gawain, kaya tayo may LSS, Life in the Spirit Seminar. Tayo sa DA, mayroong HSOE, Holy Spirit Overnight Encounter. Ayan. So, yan ay mga pamamaraan kung paano bigla ka naging conscious na, tinanggap kong Espiritu Santo. Pero sa akin, mas practical, dahil nung tinanggap mong Espiritu Santo, may dala siyang mga regalo. So naging wise ka. Natuto kang umunawa. Nagkaroon ka ng kaalaman. Nagkaroon ka ng pagmamahal sa Diyos, piety, o ng banal na takot sa Diyos. Kumilos nga ang Espiritu sa buhay ko. Halimbawa, sa 1 Corinthians 12, ang mga regalo ng Espiritu Santo ay healing, miracles. Kaya,
Sabi ni Father Arlo, paalala niya sa akin, 30 years ago, dapat namatay na ako dahil I had suspected colon cancer at ako'y dinudugo na at nasa akin ang lahat ng simptomas ng colon cancer. Pero sa biyaya ng Diyos, ako ay gumaling. No? So ano yun? Gift ng Holy Spirit ay healing eh. Ang gift ba ng Holy Spirit na binanggit sa 1 Corinthians 12? Miracles. O kaya, yung kwento ko ay naipadala pa sa Vatican kay Saint Pope John Paul II nung siya'y buhay pa. At ginamit upang ang Divine Mercy Shrine sa Marilao ay maging national shrine. So, ibig sabihin, tinuring na himala. O, sino ulit yung tagabigay ng himala? Ayun no, miracles na sa 1 Corinthians 12. Pero more than the gifts, Father, lagi pinag-aralan natin whole year yan sa mga estudyante, ay yung fruits. Lagi natin yung sinasabi, Father, na pwedeng may gifts ka, pero pag walang fruits, delikado. Ang mga motto namin, Father, halimbawa, matalino ka nga. Ha? Mayabang ka naman. Magiging matalino ka mayabang. O kaya, may wisdom ka nga, pero arrogante ka naman. O kaya, masipag ka nga. Pero magnanakaw ka naman. Magiging masipag ka magnanakaw. Kaya, saan mo mararamdaman ng Espiritu Santo pa? Kung nagbunga. At mababasa mo yan sa Galatians 5:22-23. Napakaganda, inisa-isa natin to last year. Ang bunga ng Espiritu Santo, love, joy, peace, patience, faithfulness, kindness, goodness, gentleness, self-control. So, paano mo nalamang kumilos ang Espiritu Santo? Ayun, kung may bunga ka nun. Kung ikaw ay nagmahal, kung ikaw ay may kagalakan, kung ikaw ay pasensyoso, kung ikaw ay mapagkumbaba, masasabi ko, sa biyaya ng Diyos, kumilos ang Espiritu Santo. Galing. At naalala ko, sinabi mo, yung colon cancer, Brother Alvin, to inform others, napaka-aggressive na cancer yung colon cancer. Pero may isang cancer hindi gano'ng aggressive. Semicolon. Ay, nako! Semicolon. Gets ko kagad. Okay, magad. Kasi colon, dalawang period eh. Ang semicolon, period mo, tapos baka may quit pa. Oh. May kasamang comma. Hindi pa tapos, hindi pa period. Oh. Mayroong pang Semicolon. salamat na lang at comma ang binigay sa akin, semicolon. Oh. Yung struggle mo, just to be personal, so with all your fears, kasama sa bunga yan ng medication sa so paano binalita sa'yo yung tumor mo, tapos nakita yung Holy Spirit sa'yo, and after that, ano naging decision mo when you were pronounced cancer-free? Well, actually, progressive yung aking naging sakit. It went on for months. Ako'y nangangayayat, inubo ng tuyo. Kaya ang dami kong ginagawa nun, Father, na kay Capre Aguilar ako nun, rakista ako Kaya ganitong long hair. Sabi ni Brother Bo, wag ko nang gupitin para alaala nung aking. Ako'y katulong ng pagpatakbo ng paaralan ng aking mami noon. Politiko pa ako nun, Father. Pero lahat yun nahinto dahil dinudugo na ako. Namamatay na ako, Father. Pero itong lagi ko sinasabi, nung ako'y namamatay na, I stopped my career as a musician, I stopped being a teacher, andun na lang ako sa bahay at namamatay. Pero yan lang sinasabi, when you hit rock bottom, that's when you meet the rock. Jesus. Doon ako nadala sa Divine Mercy. At huminto ang buhay ko sa pagkaabala. Araw-araw nagdadasal ako sa Divine Mercy, umaga, tanghali, gabi. At yan din ang gusto kong sabihin kung saan mo makakatagpo ang Espiritu Santo sa panalangin. Kasi the Holy Spirit is always there. But we may not be conscious. But when we pray, that's when we start like turning on your cell phone, turning on the aircon, and lagi nandiyan dyan but unless you turn it on, prayer turns it on. Kaya nung ako'y binabad ko ng sarili ko sa panalangin, dahil desperado na ako, Father. Kapapanganak pala ng anak ko.
At nagsisimula pa lang sa buhay ko, mamatay na ako. Kaya ako'y bumabad sa panalangin. At yung aking takot na mamatay ay napalitan ng unti-unti ng kapayapaan at pagsuko. Gift din ng Holy Spirit yan eh. Na ikaw ay sumuko sa Diyos. Gusto kong mabuhay, gusto kong gumaling. But at some point, after praying, sabi ko, Lord, bahala ka na. No, kung ano ang your will be done. At ako naniniwala para ikaw ay sumuko. Biyaya ng Espiritu Santo yun eh. Di ba? Fear of the Lord, piety, di ba? Surrender. Pero ito ang Panginoon eh. Kung kailan ko sinuko ang buhay ko, ready na ako. Tsaka niya binalik. Yung kama, nagpatuloy. Kaya doon ko lalong natagpuan ang Espiritu Santong kumilos sa buhay ko. Nung kinikwento mo yung medical condition mo, habang nakikinig ko sa iyo, nakita ko, na-realize ko, ang pinaka-bully pala natin, yung ating medical condition, ating physical health. Imagine, binubuli ka ng cancer, and yet you didn't lose your faith in God. Maybe for some students na ng BA, baka meron sila experience ng bully, but they don't have to give up on bullying. They have to hold on to the Holy Spirit. Because that could be the wake-up call to become better persons. Kaya pala, nakita ko, hindi mo pinatulan ang sakit mo. Humawa ka sa Diyos. At yun naging dahilan kung bakit na naging feast builder. Likewise, kung meron mga estudyante nakikinig ngayon, nakaranas silang binubuli sila, don't give up. Hawak ka lang kay Lord. Ito pa sa pantanong. Paano mo sinare yung culture of faith mo sa family mo, especially sa asawa mo, saka sa mga anak mo? Well, first of all, iugnay ko dun sa unang tanong nyo kanina kung nasaan ba ang Espiritu Santo sa mga kaguluhan. In the same way na nasaan ba ang Espiritu Santo sa tahanan. Yes. Nabanggit ko kanina, the Holy Spirit is always there. Pero you have to turn it on. Like God is always present, but you've got to tune in. My family has always been with the Lord. Well, we pray. Kaya lang, sometimes, prayer, the sacraments can become routinary. Can become a matter of obligation. Though I'm sure, ando pa rin yung biyaya. Pero, ang isang mahalagang pamamaraan, ayun, sabi mo, Father, hawak ng faith. Isang nagbuklod sa ating Father, bukod sa pagdumadaan kasi kayo sa pagsubok na itong mga kasasisa, ay natagpuan ko yung feast. Kaya hawak ko ang feast. Dahil sa feast, Father, dahil hahanap ka ngayon na paano mo isusustain yung miraculous experience. Pwedeng isang event lang kayo, nagkalimutan na. Salamat na sama ako sa community. At yun yung community ng The Feast, kung saan ang aking pamilya ay na-immerse din. Kaya ang asawa ko, si Ma'am Tess, ay lector pa noon sa feast yan. Si Ayo, 3 years old pa lang, yung aking anak na lalaki, ay kumakanta na. Ngayon, worship leader na. Kasama niyo sa PCNE nung linggo. Yung anak kong babae na si Aya, dancer naman sa feast. So, ang isang pamaraan kung paano ko na-share ang Holy Spirit ay nung nakasama kaming buong pamilya sa community. Para hindi lang siya, well, ang simba ay talagang highest form of worship, pero nagkaroon ng lalong kahulugan nung kami nababad sa community where there is the sacrament, there is the word, and there is fellowship. Ayan po. Na-realize ko, Brother Alvin, yung experience mo ng God's miracle sa'yo, yung God's love, kaya naging purposive ang buhay mo, naging share mo yung experience mo with God to others. Kaya pala, in all reality, my dear podcast followers, pag nakinabang ka, hindi lang ikaw dapat ang nabiyayaan. Kailangan para kumpleto, i-share mo sa iba. Yun ang purposive. At tamang-tama, yung mga anak mo, tsaka yung asawa mo,
ginagampanan yung culture of faith. I call this culture of faith. Culture of serving the Lord. Kasi hindi lahat ng mga answered prayers dyan naging purposive. Hindi lahat. Alam nila yung gagawin ng Diyos sa kanila. At yun yung magandang bunga ng Holy Spirit. So dapat pala, Father, deliberate, intentional, purposeful. I like that word. Deliberate. Purposive. Hindi basta-basta nang accident by accident. Kaya naniniwala ko, nothing comes by accident. Naku, naniniwala ako dyan, Father, kasi ang original natin ay tayo lang dalawa mag-uusap. Pero sabi namin, naku, gawin na nating deliberate. Sayang si Father Arlo at yung Bible Society. Kaya ang mga mag-aaral natin, ang life learners, purposive, intentional, gusto talaga nilang makinig pa to continue turning on. Kaya tayo, at panawagan natin sa mga schools, turn on the Holy Spirit. Andiyan siya. How? Prayer, sacraments, Bible, the word, community. Like the schools can be communities of faith. Yan yung purposive na sinasabi nyo at ma-turn on ang Holy Spirit. Yung turn on mo, sinasabi, turn on Bible talks. Turn on your Bible talks. Let God talk to you with the power of the Holy Spirit. With this improvement, was there a very significant, very touching moment sa'yo as a feast builder, yung work ng Holy Spirit coming down to these persons or to this particular person? Was there a very intimate, very significant experience mo ng Holy Spirit sa feast building? Well, actually, marami, pero maramdaman mong nangusap sa'yo ang Espiritu pag binibigyan ka ng huge task. Kasi yan, kasama sa gift ng Holy Spirit, yung discernment eh. Halimbawa, Brother Alvin, pwede mo bang hawakan yung Luzon, Visayas at Mindanao? Ang rule of thumb, pagdasal mo muna, I will pray about it. Kasi baka kasi ang unang in-offer sa akin, Father, international. Wow. Hawakan mo ang international. Sa iba, yes, sabi ni Lord, yes ka ng yes. Pero minsan, I caution others na sigurado mo bang si Lord yung nagsasalita sa'yo o baka ikaw lang ang may gusto. Kaya kahit ang Panginoong Jesus, we would go by Himself and pray. Kaya nung ito, in-offer sa akin, international ba o Pilipinas? Tapos, nakikinig din ako sa galaw ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng iba. Tulad sa iyo, Father, kitang-kita ko nangungusap ang Espiritu sa iyo, makikinig ako sa iyo. Tulad ng pakikinig kay Brother Bo. Father, nung sinabing maghawakan ko ang international, pinagpaalam ko sa pamilya ko kasi nakikinig din ako sa Espiritu na nasa kanila. Yung anak kong batang babae, bata pa nun, umiyak. Sabi niya, Dad, you will always be away. 1 month ako sa Europe, 1 month ako sa ganito, ganyan. So sabi ko, baka hindi Espiritu ang magpapadala sa akin muna doon kasi may pamilya ako maiwanan. So ang inuuhan ko, yung Pilipinas lang. Kasi kahit ako bumiyahe, makakauwi ako agad. So sa prosesong yan, dinidiscern mo eh. Ano ang sinasabi sa iyo ng Spirit? Sinasabi po sa iyo ng Spirit ay pumunta ka sa malayo? O dito ka lang sa pamilya mo muna dahil responsibilidad din mo yan sa simbahan at sa Diyos. So, kailan pumupunta sa iyo Holy Spirit? Madalas doon sa pag nasa sangandaan ka ng mga decisions. Kailangan talagang makinig ka. And I praise God, naniniwala ako tama yung decision ko. Kasi dito sa Pilipinas, we even made a little difference, lalo na kailangan ng bansa, at hindi ko masyadong naiiwanan yung aking pamilya. Doon naniniwala ako, nangusap ang Espiritu Santo. Galing talaga, Brother Alvin. At last question ko po, as head ng Barcelona Academy, how can you make the students as Bible apostles? In the power of the Holy Spirit, how can you integrate
yung Holy Spirit learnings and teachings to our students for them to become BA, Bible Apostles. Una sa lahat, salamat, Father. Pangangatawan na namin yan. BA Bible Apostles, no? At actually, gusto ko yung salita niyang purposive. Yan, talagang nasa kanta din namin yan. Life is with purpose. Kaya po yung pagbasa ng salita ng Diyos ay talagang naka-incorporate sa programa. Dapat nakaprograma eh. Sa mga CLE subjects, Christian Life Education, kasama po ang Bible reading. Sa elementary namin, meron po silang Bible reading reports. Ayan. At yung aming campus ministry head, si Teacher A, ay nandito, talaga ini-incorporate ang mga Bible movie watching as assignment. At tulad na nabanggit ko, may Bible verses for the month na paulit-ulit nilang sinasambit yan para consciously, deliberately, and intentionally ay bumabad sila sa salita ng Diyos. So, naniniwala ako you have to structure it. Sabi nyo kanina, hindi aksidente. Hindi, magbasa kayo kung kailan nyo gusto. Mukhang it won't work that way. Kaya dapat in-structure siya. Kaya salamat sa ating principal, sa ating mga heads, sa ating mga teachers, deliberately, nakatali siya, naka-integrate siya sa ating pang-araw-araw na ginagawa. So that's our humble way of intentionally bringing God's Word to the heart and to the lives of every student and every life learner at Barcelona Academy. Nakakatawa talaga, Brother Alvin. Just to capture po yung ating usapan sa podcast. Hindi ako prepared eh. Meron akong isang bote na walang laman. Yan. Nabanggit ni Brother Alvin yung Book of Genesis. When God created man, He gave us body, soul. Yung soul, yun yung shape ng ating pagkatao. And spirit. So, body, soul, and spirit. Tapos, si God, si Eva at si Adan, buo naman sila. When God created everything, He saw them good. They're good, but not perfect. But since then, nagkasala si Eva at si Adan. At lahat ng kasalanan natin, dumudumi tayo. At yan yung nangyari. Dahil doon, God promised, there will be a woman who will crush the head of the serpent. For us, that's Mama Mary. And the Holy Spirit came upon Mama Mary, and He bore in her womb Jesus. Again, the Holy Spirit came down to Mama Mary. Dahil doon, Jesus became flesh and blood natin. At yung Holy Spirit, bubuhos sa atin. Yun nyo ha? Every time we pray, the Holy Spirit comes to us. Every time we help other people, the Holy Spirit comes to us. Every time we serve the Lord, the Holy Spirit comes to us. Every time we help other students to come upon their problems, the Holy Spirit comes to us. Every time we experience being bullied and we connect to God, Holy Spirit comes to us. And every time we become Bible apostles, the Holy Spirit comes to us. We go back to original design, holy and blameless. Ito na! Granting ito ko na. And the Holy Spirit is upon you. Kahit anong problema, kahit anong bullying, kahit ang parents mo nagkahiwalay, kahit na pa, broken family ka, you got your problems here. But you have the Holy Spirit upon you. Watch.
it will never affect you. Because the Holy Spirit is upon us. Thank you so much, Brother Alvin. Can you do the closing prayer for our podcast followers? Ayun. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, mahal naming Ama sa langit, sa iyong dakilang pag-ibig at pagpapala sa aming lahat. Sa pang-araw-araw naming buhay, totoong marami kaming hinaharap na paghamon at pagsubok sa sandaigdigan, sa aming bansang Pilipinas, sa aming mga tahanan, sa mga paaralan, sa aming mga personal na buhay. Subalit sa iyong biyaya at pagpapala, ito ay aming mahaharap. Kasama namin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. At kasama namin ang Espiritong Banal na iyong ipinadala sa amin upang maharap namin mga pagsubok na ito. Bigyan mo kami ng biyaya na kumapit sa Kanya. That we turn on. Ang Espiritu, Ikaw, Panginoon, ay nasa amin palagian. Subalit nawa, makita namin ito. Kami ay kumapit. Kami ay kumonekta sa pamamagitan ng mga sakramento, ng panalangin, sa pamamagitan ng pagbasa ng iyong buhay na salita, at sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pagmamahal, kawang gawa, pag-ibig sa aming pamilya, at sa bawat taong aming makasalamuhan. Kaya sa araw na ito, Panginoon, hindi aksidente na kami ay nakikinig sa iyo dahil nangungusap ka sa amin. At sa iyong biyaya, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nawa mas dumami ang panahon namin na makinig sa iyo. Sa panalangin at sa maraming mga pamamaraan. May we continue to listen to you, O Lord, by your grace, by the love of Jesus, and by the power of the Holy Spirit. We proclaim that you will continue to renew the face of the earth, to renew our country, to renew our homes, to renew the schools, especially those who are facing so much trials, and renew our lives. And this we ask in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. I'd like to bless our Bible apostles. I'd like to also bless yung ating mga Bible Talks podcast followers. As President po ng Philippine Bible Society, I'll give you my personal blessing. May Almighty God bless all of you and heal you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito po si Father Arlo Bernardo Yang SVP. See us again po dito sa ating Bible Talks podcast. Maraming salamat po.